Welcome back sa ating YouTube channel. Ito po si Kabady Mo para sa Usapang Business. So ngayong araw na to mga katropa, pag-uusapan natin itong mga gabay sa pag-aalaga ng patabaing baboy. Napaka-importante na ito mga katropa kasi nga maaari tayong malugi kung hindi natin alam itong negosyong pinapasok natin. Kapag sinabi natin mga katropa na patabaing baboy ang negosyo na sisimulan natin, ibig sabihin na ito mula piglets na either binili natin o galing mismo sa ating sariling babuyan, ipalalakihin natin maaaring 4 na buwan o 5 buwan hanggang sa umabot o pwede pang hanggang maximum 6 na buwan na pag-aalaga para at least makuha natin yung tamang timbang. Kapag tumimbang na sila ng maganda-ganda, yun yung right time para ibenta natin sila sa merkado bilang isang katay na karne o bilang isang baboy na galing sa farm at ito ay binibili na may kaugnayan dun sa farm gate price na depende sa current market price na tumatakbo sa market. And ito isang bagay na pwede kang malugi or pwede kang kumita. Kaya naman mga katropa, pag-usapan natin mga gabay sa pag-aalaga ng patabaing baboy. Ayan. So, magandang pag-usapan mga katropa na ano ba yung mga patabaing baboy na magandang alagaan. So, nandyan yung mga large white, landrace, kung ano-ano pa. Ibig sabihin, ito mga katropa, yung mga puting baboy, mga baboy na taas ang ulo, taas ang tenga pala, and baba yung tenga. Ganun na rin mga katropa, may iba't ibang baboy din na uri ng baboy na tinatawag na duro. Breed race naman ito mga katropa, ganun din yung mga batik-batik, ayan. So, bahala kayong mamili mga katropa. Karaniwan na mga katropa, lalo na sa mga biyahero, ang gustong-gusto nilang binibili ng mga baboy is yung mga kulay puting baboy. Makakatulong ito para at least magkaroon kayo ng magandang masusuplayan ng inyong mga patiner. And doon naman sa iba na ang mga alaga is yung mga batik-batik, doon naman sa iba na ang mga alaga ay durog, maaari rin yung katayin o magsariling katay ng inyong mga baboy. So kapag nagpatiner tayo mga katropa, dapat pinibili natin ang ating baboy o piglets na tinatawag is doon sa naiwalay na ito. And kailangan ang baboy maganda, pinaka-ideal, itumimbang ito ng at least mga 12 kilos to 18 kilos and above. Yung parang pwede nang ilitsyon mga katropa. Bakit natin sinasuggest na 12 kilos and above? Kasi nga, yung 12 kilos and above, ito na yung napakagandang way na sabihin natin medyo safe na yung baboy na mag-isa. Safe na yung baboy na gawing patiner. Sa stage kasi na ganito, dito sa stage na kung maliit yung baboy natin, yung piglets natin na binili natin, ito yung time na madaling maging sakitin yung ating baboy. Very vulnerable pa sila sa change ng weather, nagkakaroon ng pagtatai, sinisipon, yung sa pagkain nila. At kailangan dito full attention tayo sa ating baboy and yung pag-aalaga na ginagawa natin talagang full vaccination or medication yung ginagawa natin. Yung mga vitamin B complex, iron, kailangan na ibigay na yan sa ating mga alagang baboy. Which is sa edad na sa weight na 12 kilos to 18 kilos, ito na yun talaga na ready na sila mga katropa para gawing patiner. Sa pagbili at pagpili ng supplier natin para sa mga piglets na gagawin nating patiner, kinakailangan mga katropa yung mapagkakatiwalaan. Ibig sabihin, hindi yung one day lang malakas at masigla yung ating mga alagang baboy. Tapos pagdating dun sa babuyan natin, biglang nangingisay at namamatay. Yun pala mga katropa is may sakit pala yung ating mga alagang baboy. Importante rin na nabili. Importante rin mga katropa na alam natin yung history yung mga alagang baboy na yon. Dapat tinitingnan rin natin na yung mga dumi at tae ng mga baboy sa mga kulungan na pinagkulungan sa kanila, kung ito ba ay basa. Ibig sabihin, kung basa yung dumi ng mga baboy o piglets, isinyalis siya na mayroong bakterya na kasama doon sa baboy. Importante rin na tanongin natin na yung baboy ba is na, ano nga bang tawag dyan? Na
tapos na yung deworming process sa kanila. Kasi ibig sabihin nito parang matanggal yung lahat ng mga bulate sa kanilang katawan and it's time para at least mapalaki na natin sila ng maayos mga katropa. So kailangan rin nating pumili ng tamang sukat ng kulungan. Ibig sabihin nito, kung ang baboy na palalaki natin is gusto natin mga 80 kilos and above, at least dapat meron tayong 0.9 to 1.2 square meters per head na alaga natin mga katropa. Ibig sabihin ito, makakatulong ito para at least magkaroon ng proper hygiene yung kulungan ng baboy at hindi sila dikit na dikit sa isa't isa at meron silang proper space para kumain, para umikot, and maiiwasan yung pagkakasakit ng baboy para yung daloy at hangin sa ating baboyan talagang masisiguro natin na malinis and hindi toxic mga katropa. And isa pa is dapat mamili tayo na place na hindi naman masyadong inuulan at hindi sobrang lakas ng hangin at hindi rin sobrang init mga katropa. Kaya importante kung mamimili tayo ng area na paglalagyan natin ng ating piggery business, dapat isinasaalang-alang natin. Ito bang area na to ay binabaha? Para at least hindi tayo mamroblema. Napakarami nating nakita ng mga katropa natin last time, yung sunod-sunod yung bagyo ng mga super typhoon at talaga meron pa 100 baboy yung inanod sa kanila. Imagine kung ikaw ay nagpapatining at naanuran ka ng 100 na baboy. Ang gastos mo dyan mga katropa is aabuti ng mga 12K per head. So ibig sabihin 1.2 M yan, posible, di ba? So napakalaking kalugihan yan and bilang isang magbababoy, napakahirap habulin yan. Kaya importante kahit na backyard hog raiser tayo, ipinaplano natin at isinasaalang-alang yung mga bagay na katulad nito. Isa pa sa importanteng dapat nating pagtuunan ng pansin is alamin magkano ba ang presyo ng feeds na magagastos ko and dapat ito mga katropa paglaanan talaga ng budget. Marami sa mga hog raiser at nagkakaroon ng problema is yung pagdating sa financial. Financial in terms na pag-handle na kaya pa bang tustusan yung pangailangan ng baboy para at least madire-diretso ko yung pagpapalaki nito. Importante kasi na after mong mabili yung baboy, kung bibilhin mo man or after may iwalay sa mga inahin, is ano-ano ba yung mga ipapakain dito? Ipapakain pa ba dito yung pre-starter o diretso ng grower? And diretso ng starter. And kung starter, then grower, then finisher. Marami tayong mga katropa, minsan yung iba hindi nagpi-finisher pero dalawang sako yung pinapakain nila na grower. Kaya importante alam natin yung diskarte sa ating baboyan. And sa ganyang sistema, ganyang pamamaraan, normal na 4 hanggang 5 sako ang pwedeng makonsume ng ating alaga. Depende sa kung gaano sila natin gustong mapalaki. Kaya naman, importante na budgetan natin at alamin natin magkano. Ang tanong, dapat masagot natin na magkano ang pwede kong gastusin sa pangangailangan ng baboy pagdating sa pagkain. Kaya naman, mamili rin tayo ng yung feeds na papagkakatiwalaan. Hindi ibig sabihin na mura, nakatipid na tayo. Pang mamaya, puro hangin lang yan mga katropa. And hindi naman ibig sabihin na mahal yung ibang mga nasa gitnang prices ng mga feeds hindi na effective. Kaya kailangan magkaroon tayo ng tamang pagtatanong and tamang pag-aanalisa sa ibang mga magbababoy sa ating kapaligiran. Magtanong tayo, wala namang masama. Halos lahat ng mga na-encounter nating magbababoy, i-full support yan sa kapwa magbababoy. Kapag nagtanong ka sa kanila ng information, ano pa yung magandang feeds na pwedeng gamitin? And sasagot yan based doon sa experience nila. And magandang maitanong mo yan para at least sila mismo makapagbigay ng payo sa'yo. And galing doon, baka may evaluate mo, magkano ba yung puhunan sa pakain na dapat mong ilagay at ilaan sa iyong piggery business. So maraming salamat mga katropa sa pagsama sa atin ngayong araw na to. Isa na namang kwentuhan tungkol sa piggery business dito sa Pilipinas. Maraming salamat hanggang sa muli na talakayan natin. Ito po si Kabady Moko. Maraming salamat at paalam.